Sa ospital na nagdiwang ng ikatatlong buwan ng nag-iisang anak ni Aliyah na si Baby Aiden Zane. July 28 daw nagsimulang magkaroon ng simpleng ubo ang anak. Pina-check up siya agad at binigyan ng antibiotic. Pero makalipas ang ilang araw, lumala ang lagay ni Baby at kinailangang i-admit sa ospital sa Bulacan. Yung baby ko pumanas kasi sobrang hirap po talagang hanapan ng ugat. Kasi kada turok nun lumalabas lang yung tubig. Sobrang dami pong turok ng baby ko kahit nandito pa lang po sa Bulacan sa hospital dito. Nakaka-13 po na turok bago ma-dextrosan. Halos 2 linggo sila roon bago inilipat sa ospital sa Cabanatuan si Baby Aiden, kung saan ay gumaling naman siya. Pero makalipas ang ilang araw, bumalik ang sakit ni Baby at naging kritikal pa. Kaya umabot sa puntong kinabitan na siya ng mga aparato. Alam ko naman na po yun na nararamdaman ko yung baby ko na nag-aano siya before namin dalhin sa OR para pong yung sa video po na nag-viral para pong papaalam yung baby ko. Tas yung baby ko lumuluha. Paulit-ulit na lang po nire-revive yung baby ko. Tas yung baby ko dito sa dibdib niya sobrang pasa na. Nakikita namin kung paano nire-revive yung baby namin. Sobrang naawa na po ako. Tinubuhan, nilagyan ng catheter, sinalina ng dugo, at nakomatose si Baby Aiden. Matapos ang 1 buwan na gamutan, tuluyang sumuko ang musmos noong August 31. Hindi ko pa rin matanggap, ma'am, kasi sobrang bait po talaga ng baby ko. Na hindi ko po alam na magkakaroon ng sakit na simpleng ubo lang, na gano'n na pala. Lumalabas sa mga pagsusuri na nagkaroon ng pneumonia at septic shock ang sanggol. Ang septic shock, ang sinasabing shock diyan kasi bumagsak na yung blood pressure. Yung sinasabing septic or sepsis, yan po yung infection na kumalat sa dugo na nag-react na din yung iyong immune system. So dalawang factor yan, dumami yung bakterya, pagkatapos yung iyong immune system parang nag-overreact na rin. Kapag bumagsak ang blood pressure, maaaring magdulot ito ng organ failure. Ang sepsis posibleng magsimula sa UTI, lagnat at pneumonia. Prone na tamaan ito yung mga taong mahina ang resistensya tulad ng mga sanggol at mga may edad na. Kaya si Doc may mahalagang paalala sa mga magulang. So irespeto natin yung kahinaan ng resistensya nila para hindi po sila makakuha ng mga infection na biglang dadami. Kaya mga baby, as much as you can, wag muna natin silang i-expose sa maraming tao, lalo nang hindi pa kumpleto yung mga vaccinations. Ako po si Mobile Journal Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.